Natural po yung kanyang lasa. Wes, kain na! Sa mundo ng telebisyon, may mga mukha na hindi mo basta makakalimutan. Mga taong hindi lang dumaan sa screen, kundi tumatak sa isipan at sa puso ng mga manunood. Isa sa kanila ang chef na may matapang na boses, diretso magsalita, at hindi natatakot magturo ng leksyon. Ito si Chef Boy Logro. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ng marami na bigla siyang nawala. Wala na sa telebisyon, hindi na gaanong napapanood, at tila ba tahimik na lamang ang kanyang presensya. Kaya ang tanong ng marami, ano nga ba ang nangyari kay Chef Boy Logro? Sa video na ito, bubuksan natin ang kanyang kwento mula sa hirap ng kanyang nakaraan, sa mga trabahong kanyang pinagdaanan, hanggang sa kanyang kasikatan at ang buhay na tinatahak niya ngayon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video ito, kaibigan. Huwag mo na ring kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bago pa man siya naging kilalang chef, si Chef Boy Logro ay isang batang nangangarap lamang. Pero ang kanyang realidad noon, malayo sa pangarap, lumaki siya sa isang simpleng pamilya kung saan ang bawat araw ay hindi sigurado. Hindi sigurado kung may pagkain sa mesa, hindi sigurado kung may perang panggastos, at lalong hindi sigurado ang kanyang kinabukasan. Sa murang edad naranasan niya ang gutom. Yung tipong hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit. At sa ganitong sitwasyon, maraming bata ang sumusuko pero hindi siya. Sa halip ginawa niyang dahilan ng hirap para lalong magsikap dahil sa kakulangan sa buhay, napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil kailangan niyang tumulong sa pamilya. Kaya bata pa lang natutunan na niyang magtrabaho. At dito nagsimula ang kanyang maikling kwento sa iba't ibang trabaho. Naging helper siya, tagalinis at kung ano-ano pang raket para lang kumita. Pero isa sa pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay ay nang mapasok siya sa kusina, hindi bilang chef, kundi bilang isang simpleng kusinero, isang taong tagahiwa, tagahugas, taga-asikaso. Doon niya unang nakilala ang mundo ng pagluluto at doon din nagsimula ang kanyang pangarap. Sa kusinang iyon, hindi siya espesyal, isa lang siyang ordinaryong empleyado. Pero habang ang iba ay nagtatrabaho lang para sumahod, siya ay nag-oobserba. Pinapanood niya ang bawat galaw, pinapakinggan ang bawat utos, at sinisigurong may natutunan siya sa bawat araw. Nang siya ay mapunta sa ibang bansa, akala ng marami doon na nagsimula ang ginhawa. Pero ang totoo doon nagsimula ang mas mabigat na laban. Sa isang banyagang lugar, wala siyang kakilala, walang pamilya, walang masasandalan. Araw-araw trabaho ang kanyang kaharap. Mahabang oras sa kusina, mainit na paligid, at walang tigil na utos. Hindi pwedeng mapagod, hindi pwedeng magkamali. Dahil sa mundong iyon, isang pagkakamali lang pwedeng mawala ang lahat. May mga gabi na uuwi siyang pagod na pagod, at sa mga sandaling iyon doon niya nararamdaman ang lungkot. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil tao lang siya. May mga pagkakataon na napapatanong siya sa sarili, tama ba ang pinili kong landas? Kaya ko pa ba ito? Pero sa kabila ng lahat hindi siya sumuko. Sa halip ginamit niya ang sakit bilang lakas, ginamit niya ang lungkot para mas lalo pang magsikap. Natuto siyang magtiis, natuto siyang lumaban kahit mag-isa. Lahat ng iyon naging bahagi ng kanyang tagumpay. Dahil kung hindi dahil sa mga panahong iyon, hindi mabubuo ang Chef Boy Logro na kilala natin ngayon. Isang pagkakataon para baguhin ang kanyang buhay. Sa ibang bansa lalo siyang nahasa. Doon niya naranasan ang totoong pressure, yung tipong kailangan mong maging mabilis, eksakto at walang palya. Natutunan niyang sumabay sa mataas na standard, natutunan niyang kontrolin ang emosyon, at higit sa lahat natutunan niyang maging profesional. Ilang taon din ang lumipas. At sa bawat taon nadagdagan ang kanyang karanasan, nadagdagan ang kanyang kumpiyansa, at unti-unti nabuo ang kanyang pangalan sa industriya. Hanggang sa dumating ang panahon na handa na siyang umuwi sa Pilipinas. Hindi na bilang isang simpleng kusinero, kundi bilang isang chef na may dalang kwento, karanasan at pangarap. Pagbalik niya sa bansa, hindi agad naging madali ang lahat. Kailangan niyang magsimula muli, kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin agad dumating ang tagumpay. Kailangan pa rin niyang magsimula muli. Pumasok siya sa iba't ibang trabaho sa kusina, patuloy na pinapakita ang kanyang galing, hanggang sa unti-unti napapansin siya.
Hindi dahil sa pagiging perpekto, kundi dahil sa kanyang disiplina at paraan ng pagtuturo. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang oportunidad, may isang konsepto ng palabas na naghahanap ng chef. Hindi lang basta marunong magluto, kundi may kakaibang personalidad. Isang chef na kayang magturo, mag-correct at magdala ng kwento sa bawat episode. Doon nila nakita si Chef Boy Logro. Hindi siya nagpakitang gilas, hindi siya nag-arte. Kung ano siya sa kusina, yun din ang ipinakita niya. Diretso magsalita, walang paligoy-ligoy at seryoso sa trabaho. Sa una, hindi pa sigurado kung paano siya tatanggapin ng mga tao dahil iba siya sa nakasanayang chef sa TV. Pero nang magsimula ang palabas, doon na nagsimulang mapansin ang kanyang kakaibang estilo. Yung pagiging istrikto niya naging bahagi ng kanyang identidad. Yung pagiging totoo niya, yun ang nagdala sa kanya sa mga manonood. Unti-unti lumaki ang kanyang pangalan. Mula sa kusina, napunta siya sa telebisyon. Mula sa simpleng chef, naging inspirasyon siya ng marami. At ang lahat ng iyon, hindi nangyari ng biglaan. Ito ay resulta ng mahabang proseso, ang hirap ng sakripisyo at ng hindi pagsuko. Pero dahil sa kanyang dedikasyon, napansin ang kanyang galing. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, ang telebisyon, isang cooking show na hindi lang basta pagluluto, kundi isang reality-based na palabas na nagpapakita ng tunay na sitwasyon sa kusina. Dito na nakilala si Chef Boy Logro. Sa bawat episode kitang-kita ang kanyang personalidad. At dahil dito maraming Pilipino ang nakarelate, maraming natuto, maraming na-inspire. Naging bahagi siya ng hapagkainan ng maraming pamilya. Habang kumakain siya ay pinapanood. Habang nagpapahinga siya ay sinusubaybayan. At sa bawat episode may bagong aral. Hindi lang tungkol sa pagluluto, kundi tungkol sa buhay. Pero tulad ng lahat ng kwento, may simula at may pagbabago. Unti-unting nawala ang kanyang presensya sa telebisyon. Hindi na siya madalas makita. Wala na ang kanyang mga palabas. At dito na nagsimula ang mga tanong, bakit bigla siyang nawala? Ang totoo, hindi ito biglaan. Unti-unti itong nangyari. Una, nagbago ang takbo ng industriya, mas maraming bagong shows, mas maraming bagong mukha. At natural lamang na may mga dating personalidad na napapalitan. Pangalawa, pinili niya ring mag-focus sa ibang bagay. Hindi habang buhay ay nasa spotlight, darating ang punto na pipiliin mo ang mas tahimik na buhay. Mas personal, mas payapa at mas kontrolado. At ngayon, ano na nga ba ang buhay ni Chef Boy Logro? Sa kasalukuyan, hindi na siya kasing ingay tulad ng dati. Pero hindi ibig sabihin na tumigil na siya. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. May mga negosyo siya, lalo na sa larangan ng pagkain. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang kaalaman, hindi na sa telebisyon, kundi sa mas personal na paraan. Bukod dito, nagbabahagi rin siya ng kanyang karanasan sa pamamagitan ng pagtuturo at yung pagbibigay inspirasyon sa mga nais maging chef. Hindi na kailangan ng kamera para makatulong. Minsan mas epektibo pa nga ang tahimik na pagtulong. Mas pinili niya ngayon ang simpleng buhay. Yung buhay na hindi kailangan ng kasikatan, yung buhay na may sapat na kita, may oras sa sarili at may panahon sa pamilya. At kung iisipin, baka ito talaga ang tunay na tagumpay. Hindi ang dami ng fans, hindi ang dami ng exposure, kundi ang kapayapaan ng isipan. Sa kabuuan ng kanyang kwento, makikita natin ang isang simpleng tao na dumaan sa matinding hirap, nagtrabaho sa iba't ibang paraan, natuto sa bawat pagkakamali at hindi sumuko sa buhay. Mula sa pagiging helper hanggang sa pagiging chef, mula sa pagiging walang-wala hanggang sa pagiging inspirasyon. At kahit hindi na siya madalas napapanood ngayon, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Sa bawat taong nangangarap, sa bawat taong nagsisimula at sa bawat taong pinanghihinaan ng loob. Dahil ang kwento ni Chef Boy Logro ay paalala na hindi mo kailangan ng perpektong simula para magkaroon ng magandang wakas, na ang hirap ay hindi hadlang, kundi isang hakbang patungo sa tagumpay. At kung sakaling itanong mo ulit, bakit bigla siyang nawala? Marahil hindi siya nawala, nagbago lang ang kanyang direksyon mula sa maingay na mundo ng telebisyon patungo sa tahimik pero makabuluhang buhay. At doon mas lalong naging totoo ang kanyang kwento. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.